afternoon mga kawan! Kamusta? Ang inyong Tuesday, no? Sabi nga ng iba ngayong Martes ay kalakasan ng mga Marites. Hello sa inyo mga kawan, live na live po tayo ngayon dito sa ating 1FM Facebook page and also sa radio mga kawan, sa lahat naman nakikinig ngayon sa ating sa radyo from Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, San Vicente, Palawan. Napapakinggan nyo na naman ang taga-kwento ng bayan na si Lovin C. No? Ang talagang hindi nakapagsalita sa inyo kawan na pagkwentuhan at kulitan. No? But anyway, ngayong araw na to, halika't sulitin natin ang ating kwentuhan at hugutan at kulitan, kawan. At syempre kawan, bago ang lahat mga kawan, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon online and hanggang sa radio mga kawan natin. At hello po sa mga community na nanonood at nakikinig at laging nakatutok sa atin dito sa 1FM. No? Mga kawan, no? Ang panahon natin ngayon ay medyo makakitin. No? Sa inyo ba, kawan, sa mga lugar ninyo, napakainit ba ngayon? O mas nararamdaman nyo na ang medyo pag-ulan-ulan? No, alam nyo kasi kawan, nalalapit na yung birthday ko, November 1, naisingit ko lang sa kwento ko. Para naman sa mga gusto magregalo dyan, no? Baka naman, di ba? Hindi, anyway mga kawan, tuwing November 1 kasi kawan, o nasasapit ang mga November or October katapusan, na yan, nararamdaman na natin yung bagyo, may mga pumapasok ng bagyo, o kaya kahit wala namang bagyo, umuulan, no? So, ganun talaga parang hindi na natin maiwasan na tuwing November, October, katapusan hanggang November, may mga pag-ulan-ulan yan. Kaya kawan ingat-ingat pa rin tayo at kailangan dala-dala tayo ng ating proteksyon bago aksyon. No? At syempre kawan natapos na nga ang mahaba. No? Anong mahaba, DJ Lovin? Mahabang pesta ng Bacolod kawan na ginaganap sa buong Pilipinas. Isa sa mga pinakamahabang ginaganap na fiesta sa buong Pilipinas ang Mascara Festival. Meron po silang 3 weeks kawan na ginaganap yan. But ang nakakatuwa lang kawan dahil nga napasama tayo dyan dahil sa ating coverage ng All-in-One at syempre ng DYRL. Maraming salamat kala bossing natin dyan sa DYRL. Yan, no? Hello po sa inyo sa mga pagtanggap nyo sa amin na mainit na sa DYRL Bacolod. At syempre sa pagpapadala sa amin ng mga big boss namin dyan sa DYRL sa may Bacolod para masaksiyan namin ang Mascara Festival. Alam nyo kawan sobrang saya pala kawan. First time ko lang maka-attend ng Mascara Festival. Kwento ko lang sa inyo to. Kasi ang saya ng ng experience ko doon sa Bacolod, no? Sa mga taga Bacolod noon. Yan, no? Yan, napaka-babait at napakasasarap ng mga pagkain dyan. Pero makwento ko akala ko dati kasi kawan, yung bata-bata pa ako, yung mga sumasayaw dun sa Mascara. Kasi di ba para mga babae yung mga sumasayaw dun, tapos itsura ng babae, puro babae talaga. Yun lang ang thinking ko dati. Pero ngayon kawan, na nakausap natin sila, nakaharap-harapan natin sila. Yung mga sari-sari pala yun, may mga lalaki, babae, iba-iba pala kawan yung nandun sa Mascara. So, nakakatuwa lang, kala ko talaga, puro babae lang talaga dati yun. Yun lang yung thinking ko. At syempre kawan alam nyo, ang sarap sa Bacolod dahil napakaraming mababait na tao dyan. At napakasasarap magluto ng mga pagkain dyan, lalo-lalo na hindi lang yung pinagmamalaki nilang kawan, chicken inasal ng manuka nila dyan, kanto. Hindi lang yun kawan, ang dami nilang in-offer sa atin. Merong batchoy na napakasarap, merong mga fresh, no? Fresh pa sa jowa mo. No, fresh na kawan, na mga seafood, no? Fresh pa sa mas pinagpalit ng jowa mo sa'yo, no? Yung mga seafood. Kaya kawan napakasaya namin ng team ng All-in-One at Radyo Pilipino at 1FM na pumunta kami doon sa Bacolod. And I hope soon makabalik kami at mapuntahan pa namin yung ibang mga festival. Anyway mga kawan, ngayong oras natin na to, masarap yung kwento ko sa inyo. Makipagkulitan at kwentuhan na ngayon dahil kung marami kang hugot kawan, pwede mo nang i-drop ngayon yan dito sa ating kwentuhan dahil merong isang kawan natin
na pag-uusapan natin. Pagkukwentuhan natin ang kanyang buhay kasi nga nangihingi siya sa atin ng kwento. Na ano nga daw ba masasabi natin sa kanya, kawan? Dahil nasa kanya na daw ang lahat, no? Nasa iyo na ang lahat. Pala Daniel Padilla pala kwento nito. Nasa kanya na daw ang lahat, pero bakit hindi pa rin daw siya masaya? Alamin natin yan mga kawan dito sa kwentuhan with Globe Vinci. Pero wag muna kayong mawawala. Make it sure na kapag nanonood ka sa Facebook Live natin ay follow ka na at nakashare ka na ng live videos natin ngayon. At syempre kung hindi pa kawan, ito na ang oras mo para mag-share. At syempre like lang kawan. At syempre para updated ka sa mga bago naming nilalabas dito. At mga kawan sa mga kapitbahay nyo dyan sa kanilang radyo mga kawan, kalampagin nyo ng mga tahanan ninyo dahil Martes ngayon. Araw ng mga Marites, halika na tayo Marites. Dito lang yan sa kwentuhan ng bayan ng Blue TV sa 1FM. 1 lang yan. Kaya mga kawan, ang katanungan ngayong araw na to, nasa iyo na rin ba ang lahat pero hindi ka masaya? O, hindi naman nasa iyo ang lahat pero kontento at masaya ka. Kaya kawan, halika na, pagkwentuhan natin yan. Kung may mahugot kayo, hugutan nyo na at i-drop nyo na dyan sa comment section. At sa mga gusto mag-text sa ating text line, text lang tayo at babasahin natin yan. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello pa rin sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang lugar. Hello pa rin sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa radyo at nakikinig ng mga magaganda nating awitin na pinapatugtog dito sa ating kwentuhan at 1FM Radio. Yan, syempre mga kawan, hello rin sa mga nakatutok pa rin at nakasubaybay pa rin sa ating Facebook page. Hello sa ating mga kawan natin dyan at avid listeners natin. Mga kawan, eto ba? Hindi ko na nga papatagalin pa kawan, no? Ang tanong nga natin ngayong araw nito, ikaw ba kawan, nasa iyo na ang lahat, pero hindi ka pa rin masaya? O baka ikaw naman yung nandoon sa kabilang side ng ating pagkukwentuhan na kahit wala naman siya at hindi naman nasa kanya ang lahat, ay masaya pa rin ikaw sa buhay. Kasi kawan, alam mo ba, ang kwento natin ngayong araw na to, meron tayong isang kawan na nasa kanya na ang lahat. Pera, bahay, kotse, kagandahan, lahat na kawan nasa kanya na, pero hindi pa rin siya masaya at parang ipagkukulang pa rin sa kanya. Relasyon, meron na, kumpleto na siya lahat kawan. At nakakagulat lang din kawan na lahat tayo nangangarap tayo na magkaroon ng pera. Lahat tayo, kahit lalong-lalo na ako, syempre nangarap ako na magkaroon ako ng pera. Sino ba ayaw magkaroon ng pera? Nako, kalokohan yan kawan. Syempre lahat naman tayo gusto magkaroon ng pera, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang kotse, magkaroon ng maayos na relationship. Diba? Sa kanya meron na siya lahat yung kawan. No? Kumbaga yung mga kulang sa iba ay meron siyang lahat. No? Kumbaga sa Infinity, no, stones, meron siyang 5 kawan na napakalakas, no? Lahat na nasa kanya. Pero ang tanong niya sa atin, DJ Lou Vinci, bakit hindi pa rin ako masaya? Mga kawan, bakit hindi pa rin kaya siya masaya? Ano sa tingin nyo kawan ang pagkukulang o ang kulang sa buhay niya? Alam niyo kawan bago tayo tumungo sa kanya, kung may mga kukwento kayo at isi-share kayo, at may mga hugot kayo ngayon sa ating kwentuhan, ay pwede nyo pong i-drop yan dito sa comment section natin. At syempre sa mga kawan natin na maraming hugot about sa buhay, ay nako, baka makatulong yan at masagot natin ang katanungan niya. Kasi kawan ako magbabahagi muna ako ng kwento. Kasi kawan ako, marami akong kaibigan na maraming pera, marami akong kaibigan na masasaya sila sa buhay, na nakikita ko kasi nga marami silang pera, nagta-travel sila sa iba't ibang lugar, nabibili lahat ng gusto nila, okay naman sila ng pamilya nila, lahat naman okay sila lahat kawan. But pag nakausap mo na sila heart to heart sasabihin nila parang may kulang sa akin, parang hindi ako masaya. Ang lagi ko naman tanong sa kanila, bakit? No? Bakit malungkot ka? Nasa iyo na nga lahat. Ako nga, wala naman ako sobrang gandang kotse. Kotse ko napaka vintage na kawan 20 years old na yung kotse ko. Pero
masaya ako doon. Diba kawan? Ang kotse niya bagong labas na Lexus, bagong labas na ganito, BMW. Ang gaganda kawan. Kumbaga bakit ang tanong, hindi ka nagiging masaya? Kung magpalit tayo ng posisyon, magiging masaya ako dyan. Alam mo kawan, ang lagi na lang sinasabi, hindi rin namin alam kung bakit kami hindi maging masaya. Kung bakit may parang kulang sa amin. No? Successful naman kami. Kung tatanungin, di ba? Kung tatanungin naman sila, successful naman sila. Di ba? Maganda naman ang buhay nila. Kung baga kawan, papabilisin ko lang ang ating kwentuhan. Maraming tao na nakikita natin na okay sila, di ba? Masaya sila, but deep inside kawan, meron silang tinatagong lungkot at hindi kagandahang kwento sa buhay nila. But kawan, alam nyo, sa buhay naman natin, at naniniwala ako sa buhay naman natin, kung tatanungin ako ni ate girl doon sa kanyang kwento na hindi siya maging masaya, sa buhay naman natin, ang success ay hindi yan yung may pera ka. Diba? Ang success, hindi naman yan yung may kotse ka. Ang success, hindi naman yung ikaw yung pinakamagaling. Diba? Ang success, hindi naman ikaw yung pinakagwapo, pinakamaganda, ikaw yung pinaka-the best sa lahat, ikaw yung pinakasikat sa lahat. Hindi naman yan eh. Ang success, kawan, ay napakasimple lang. Yung nagiging masaya ka sa kung anong meron ka. Nagiging kontento ka sa kung anong meron ka. Yun ang pinaka-the best, kawan. Yun ang pang-success sa buhay natin. Kasi kawan, kadalasan, di ba, na nangyayari sa buhay natin na i-stress tayo, bakit hindi ko maabot yung naabot niya na? Bakit hindi ko magawa yung ginagawa niya na? Bakit hindi ko magawa yung gusto kong gawin pero siya nagagawa niya na madali? Di ba may mga ganyan tayo kawan? May mga ganyan tayo sa buhay natin na hindi natin matanggap na nagagawa ng tao na yon yung gusto natin magawa. But para sa aking kawan, minsan masaya rin na hindi natin nagagawa yung mga nagagawa nila. At wag na natin tignan yung mga nagagawa nila. Tignan mo na lang kung ano yung mga improvements mo sa sarili mo, kawan. Kasi hindi naman basihan ng buhay natin yung buhay mo. Iba yung buhay niya sa buhay mo. Iba yung nangyayari sa kanya sa na pwedeng mangyari sa'yo. Alam mo, kawan, isa sa mga nangyayari yan sa buhay natin na meron na tayong lahat pero hindi ka pa rin nakokontento. Diba? Meron ka nang sahod na malaki. Meron ka nang magandang career. Pero hindi ka pa rin nakokontento. Diba, kawan? Kaya kadalasan, kawan, minsan, ang nangyayari, kawan, no? Sa hindi natin kakontentuhan na pupunta tayo sa bungay. Yung nasa magandang relasyon ka na, tapos pumunta ka pa sa parking. Oh no! Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. No, alam nyo, kawan, ito nga lang. Para sa mga iba na nakapakakinig ng aking pinapaliwanag kanina na marami naman silang ari-arian, meron silang kahit ano ng gusto nila, pwede nila mabili. But parang hindi pa rin kompleto. At meron naman mga tao na simple lang ang buhay, hindi naman ganun karangya, but masaya pa rin sila. No? Kasi alam nyo, kawan, sabi nga daw nila, ang success ay hindi mo masasabi na magiging masaya ka na kapag nakuha mo na ang success. Pero kapag magiging masaya ka sa buhay mo, makikita mo ang success. Kasi kung kahit anong success mo, pag tingin mo pa rin sa sarili mo, may kulang at tumitingin ka pa rin sa iba na parang, bakit siya nagagawa niya na yan? Bakit ako ganito pa rin? Bakit ako wala pa rin ako dyan? Pero tignan mo, ako, kawan lagi kong goal sa sarili ko, kung bakit ko napapanatili yung mindset ko ay keep going, LV, keep going, LV. Ganun lang laging ganun lang ang nagiging mindset ko. Kasi bakit? Hindi ko tinitignan yung ibang tao. Kung anong meron yung ibang tao, mas nagiging masaya ako. At mas tinitignan ko yung sarili ko. Ano ba ako dati? Saan ba ako nagsimula dati? Ano ba ang meron lang ako dati, kawan? Totoo yun Kasi kawan, kung titignan mo palagi yung meron sa iba na wala ka, walang mangyayari sa'yo kundi madadown ka lalo. Pero kung titignan mo kung sino ka ngayon at wala ka dati, mas magiging mayabong pa ang bunga mo, kawan. Kasi kawan, hindi para sa akin, hindi naman dapat natin, hindi para sa akin nagmamatter
kung anong meron ng iba na wala ako. Mas nagiging masaya nga ako kasi pinaghirapan niya yun. Kaya siya meron yung ganun ngayon kasi pinaghirapan niya yun. Diba? Kaya siya nandun sa posisyon na yun kung bakit siya nandiyan sa kinatatayuan niya ngayon, pinaghirapan niya yun. Nasa sa kanya na lang, Kawan, kung mas paghihirapan niya pa na, umangat siya. Kaya nga, Kawan, excuse me, nakita ko nga din sa post ng isang sikat na rapper, sabi niya, malayo na, pero malayo pa. Diba? Ibig sabihin niya doon, nandito na ako sa malayong parte ng aking pangarap, pero mas malayo pa ang aabutin ko. Ganun lang din tayo, Kawan. Tignan mo yung sarili mo para mas maging masaya ka, mas maging makontento ka sa anong meron ka. Kasi minsan, Kawan, nandun ka na sa part ng buhay mong nasa tamang tao ka na pala, tapos pumunta ka pa sa maling tao at pangit ka relasyon. Diba? May mga ganun tayo, Kawan. Sometimes, dumarating tayo sa point ng buhay natin dahil sa hindi tayo narunong makontento, mas nasisira yung magandang plano sa atin. Mas nasisira yung mga magagandang opportunity na pwedeng dumating sa atin. Diba? Kasi, Kawan, sa buhay naman natin, we have a right person na pwede natin makilala. We have a right career na pwede nating tahakin. May kanya-kanya tayo, Kawan, na dapat tahakin. May mga tamang bagay na darating sa atin na dapat nating antayin, hindi natin madaliin. Kasi minsan, malay mo, sa tinatahak mo pala ngayon na daanan, yan na yung pinakatamang path, no? Na tinatahak mo pero lumihis ka pa. Imbis na makuha mo na yung big goal, imbis na makuha mo na yung kasayahan mo, yung success na tinatawag mo, ay nawala pa. Kasi ang pinaka number one sa buhay natin, Kawan, ay yung pagiging masaya kung anong meron tayo at kung ano yung ginagawa natin. Kasi hindi mo makukuha ang success kung hindi ka nagiging masaya muna. At hindi mo makukuha yung success na yun kung hindi ka masaya sa ginagawa mo. Yun eh. Kahit anong success mo, hindi ka rin naman masaya sa ginagawa mo, hindi mo mapipil yung success. Yun po yun, Kawan. And yun ang number one rule. Maging masaya ka muna sa kung anong ginagawa mo. Tahaking mo ng masaya yung ginagawa mo, mararamdaman mo yung success na hinahanap. Yun. Kaya, Kawan, ang mapapayo ko lang doon sa ating Kawan na naghihingi ng kwento. Di ba, Kawan, dumarating tayo sa point natin ng buhay na hindi naman ganun sobra kaganda trabaho mo pero masaya ka pa rin. Di ba? Hindi naman ganun kaganda ang buhay ninyo na mag-partner pero masaya pa rin kayo. Di ba? Di ba? Kaway-kaway sa mga kawan natin dyan. Di ba? Na ang sarap lang, yung simpleng buhay lang. Hindi ka man nakakapag-club, hindi ka man nakakapag-bar ng mga ingrande, pero nagiinuman kayo sa kanto, pero mas masaya kayo. Di ba? Pansinin mo, Kawan, ha? Di, totoo lang. Sa totoo lang, Kawan. Alam mo, ang pagiging masaya o pagiging success natin sa buhay, successful natin na sa buhay, ay nasa sa atin yan. Kung paano natin iti-take yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kung para sa atin ba na successful ba yon? Para sa atin na? O baka sa mata mo ay hindi pa, pero sa mata ng iba napakalaking bagay na yon, di ba? Kaya nga, Kawan, nasa sa atin kung paano natin tatanggapin yung mga bagay na opportunity dumadating sa atin o yung mga maliliit na bagay na maganda naman para sa atin, pero baka hindi yun kasi expectation mo kaya nasisira. But every time na may mga dumadating sa iyo, maliit o malaki man na bagay, i-take mo yan na isang blessing sa buhay mo. Yun yun. Anyway, mga kawan, dire-diretso pa rin tayo sa ating kwentuhan. At syempre sa mga kawan natin na nakatutok dito ngayon, no? Ang pinaka magandang gawin natin ay makontento tayo at maging masaya tayo sa kung anong ginagawa natin. Basta wala tayong tinatapakan tao, yun ang pinaka-the best mo. Diba? Wala kang tinatapakan na tao, masaya ka sa ginagawa mo, kontento ka sa ginagawa mo, hindi ka kailanman malulungkot at mafe-feel mo na parang may kulang dito sa puso mo. Kasi ang pinaka-nagko-kompleto sa puso natin ay yung kaligayahan at kakontentuhan na kahit biyak-biyak at kulang-kulang man yan yung nasa puso mo ngayon,
nabubuo yan ng kakontentuhan at kasayahan mo. Kasi marunong ka makontento, marunong ka maging masaya eh. No? Kahit ano lang meron ka, okay lang sa'yo. Diba? Kaya ganun yung pinaka-the best ng gawan. Kaya kawan, ako, i-shot na natin yan. Next lang. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello pa rin sa mga natin sa iba't mga lugar ngayon na nakatutok sa Radyo Mga Kawan at syempre sa Facebook page natin. Hello sa inyo mga kawan. Direct yan tayo TV. Live First Community. Happy watching sa ating lahat mga kawan. At syempre sa lahat ng mga nag-share. I love you so much. Thank you so much mga kawan. Alam nyo kawan ha. Diba? Sabi nga ng iba, totoo naman, DJ Lou Vinci, totoo naman na kailangan natin makontento at kailangan natin maging masaya kahit anong meron tayo. Totoo naman talaga yun. No? Kasi yun ang magpapalaya at magpapasaya sa'yo. Kumbaga, malay mo, yung taong nakilala mo ngayon, no? Na hindi ka pa nakokontento, yan pala yung taong tunay na nagmamahal sa'yo at baka pag pumunta ka pa sa iba, hindi ka na kontento, mas masasaktan ka pa. No, kawan, kaya dapat mahalin mo na yan at huwag mo na pabayaan. No, kumbaga, yung career mo ngayon, malay mo, yan pala magbibigay sa'yo ng magandang break at talagang yan ang magbibigay sa'yo na pupunta ka sa tugatog, pero inayawan mo at hindi ka na kontento, mas nawala pa. So, minsan kasi kawan, kailangan na muna natin mag-antay at magtiis para hindi tayo sumablay. No? Bakit? Bakit sumablay, DJ Lumis? Kasi minsan nandun ka na pala sa big opportunity mo, pinag-aantay ka lang, no? Pinapabiyahe ka muna, pero bigla ka nag-iba, mas nawala pa, no? But, nasa sa atin naman yan, sabi nga natin, we have a choice, no? We have a free will na kailangan natin sundin kung ano yung nasa puso natin at talagang totoo nga gusto natin tahakin, no? Kawan? And nasa sa'yo din yan kung paano ka magiging masaya sa simple o malaking bagay na dumadating sa buhay mo. Kawan! Lagi lang tayo magkwentuhan, kumitan dito sa kwentuhan with Lil Vinci every Mondays to Fridays, 1 to 3 p.m. at pwede kayong magbahagi ng mga hugot ninyo at pwede rin kayong magbahagi ng mga kwento ninyo dito palagi sa atin. At syempre kawan, ang sarap lang din tuwing tanghali, no, na may maibigay din kayong kwento at mapag-usapan natin yan kung ano ba yung mga hugot at saloobin ninyo, no, at upuan natin yan. At syempre kawan, ako, maging excited na rin kayo kawan dahil magkakaroon na tayo ng i-call mo yan, no? I-call mo yan kawan. Kung ano man ang mga saloobin, hugot mo ngayong araw na to, may chance ka na para tumawag at i-call mo yan at malaman natin ang iyong saloobin. Mag-one-on-one tayo habang nakikinig ko mga kawan natin at malaman natin kung ano pwedeng ipayo nila sa atin, kawan. No? Siyempre, kawan, handa akong makinig sa inyo, handa akong mag-guide sa inyo, pero ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin. Kaya pwedeng i-call mo yan. Nasa call mo ang call kung i-share mo ba ang iyong story. Kaya kawanan ako, abangan nyo, marami tayong bago at marami tayong bago mapagsasamahan dito sa kwentuhan with Lil Vinci. Kaya huwag kayong mawala lagi, tumutok lang kayo. Tumutok at sumubaybay at lagi lang kayong sumuporta. Happy Tuesday sa ating lahat mga kawain. At hello rin sa mga marites natin dyan ng Scholar ng Bayan, no? Hello sa inyo mga kawain. Hello ngayong Martes sa mga marites natin na kapitbahay, kaibigan o katrabaho. So hello sa inyo mga kawan ha. At lagi nyo lang din tatandaan sa buhay natin ay makakamit natin ang tagumpay kung tayo'y nag-aantay. Kaya mga kawan, lagi ka lang tumutok din sa Kwentuhan ng Bayan sa bawat awitin na iyong napapakinggan. Meron tayong kwentong mapag-uusapan. Kaya mga kawan, paalam! I love you so much. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!